Amen. Praise God, isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Biyaya po ng Panginoon kung bakit po tayo nakakatayo at nagpapasalamat po kami sa Lord na pinagtatagumpay niya po kami. Amen. Kasi hindi naman po kami mabibigyan ng chance na ihayag yung salita niya kung hindi po kami pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen po. At sa panahon po natin ngayon ay bihira na po yung couples na nagtatagumpay. Lalo na po ngayon na nauso na po kasi yung batas na malapit na mapasa, yung divorce ba or napasa na po. Hindi ko po alam. Pero ang mundo ngayon ay pasama ng pasama, kaya tinitake advantage po ng mundo yung ganong klaseng batas. Kaya biyaya po ng Panginoon kung bakit po lahat tayo ngayon ay nagpapatuloy na magkakasama. Tayo po, hindi po tayo hiwalay sa ating asawa. Yes, hindi ganong kadali ang buhay asawa. Tama po ba? Sa inyo po na mas malayo na yung narating, alam ko po na mas masasabi niyong hindi ganun kadali. Tama po? Ang sabi nga po ng kasabihan ng matatanda, hindi raw po yan kanin na pag sinubo mo, iluluwa mo. Tama po? Talagang hindi siya ganun kadali. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nandito po kami, nagpapatuloy po kami sa biyaya niya lang po talaga. Amen po? At naniniwala po ako na sa oras na ito, meron po siyang magandang plano para sa ating lahat. Amen po? Hindi po kasi ako naniniwala sa salitang aksidente dahil ang lahat ng bagay ay meron pong dahilan pagdating sa Panginoon. Amen po. Praise God. Sumandali po tayong tumayo at basahin po natin yung salita ng Diyos. Amen. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Ngayon masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na umahatol ay walang maidadahilan sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo po sa amin. Tunay nga, O Diyos, kung kami po hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. At nagpapasalamat kami sa gabing ito, Lord, na ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Ay hayaan mo, banal na Espiritu, na pagharian mo ang bawat isa sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon. Gamitin mo lamang kaming instrumento, Lord, upang magawa at masagawa ang kalooban mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw siya patuloy na magpapaunawa ng salitang pag-ibig, Panginoon. Sapagkat una kang umibig sa amin, Panginoon, kung kaya kami, Panginoon, may kakayahang umibig. Kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, naniniwala kami, Lord, na pagpapala ang matatanggap namin sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa ilang namin ibinabalik ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. So, ang topic po natin ngayong gabi ay patungkol po sa love is responsible. So, pag sinabing love is responsible, marahil marami na pong pumapasok sa isip natin. Tama po? Minsan naririnig po natin yung salitang love is responsible sa mga teledrama, sa mga palabas, may mga humingiti-ngiti na po, di ba? Kasi pagdating sa drama, talagang pinupukaw niya yung emotion mo eh. Kaya nga po pumapatok ang teledrama kasi sinapsychological kanya pagdating sa emotion mo. Tama po? Parang ang dating nga, pag inaagrabyado ng kontrabida ang bida, gusto mo nang patayin yung kontrabida. Tama po? Kapag inaapi naman ang bida, umiiyak ka kasi inaapi po yung bida. Tama po? Pero marami pong kahulugan, merong mas malalim na kahulugan ang salitang love is responsible. Amen po? Amen. Yan po. So love is responsible. Sa Tagalog po, ang pag-ibig ay pananagutan o ang pag-ibig ay may pananagutan. Amen? So hindi po ang pag-ibig, hindi po siya yung libreng pabahay, libreng patubig, hindi po yan yon. So ang pag-ibig po ay may pananagutan. Amen? Praise God. So, ito po, isa pong illustration. Bakit po kaya payong? Kasi po maulan sa labas. Yun, di ba po? Tagal eh. May bagyo po kasi. Pero salamat sa payong na yan kasi si Christ po yung ulo. Tama po. Nire-represent po niya yung order of the family. Una po si Christ, pangalawa ang husband, pangatlo ang wife, pang-apat ang children. Tama po? So, si Christ ang ulo ng pamilya. Ang husband po, ang responsibility po niya is to protect the family, lead the family, and provide for the family. Amen po ba mga tatay? Amen. Sa mga babae po, ang responsible po sila to comfort
yung family, to teach yung mga bata, and to nurture po yung mga bata. Sa mga kabataan naman po, ang tanging trabaho lang po ng mga kabataan ay mahalin ang magulang. Amen? At sundin ang magulang. Dahil biblical naman po yan, sabi sa Ephesians 6:1, di po ba? Sundin natin ang ating mga magulang. Amen po. So yan po, nakita natin na pagdating po sa pamilya, ang tatay, ang nanay at ang anak ay meron pong responsibility sa bawat isa. Hindi po pwedeng ang tatay lang po ang may responsibility sa lahat sa buong family. Bahala na si Papa, bahala ng asawa ko kasi siya ang tatay eh. Hindi po ganon. Hindi rin po pwedeng bahala ng asawa ko kasi nga siya ang ilaw ng tahanan, siyang bahala mag-ayos ng lahat. Hindi rin po pwedeng ganon. Hindi rin pwedeng sabihin ng anak, bahala ng mga magulang ko. Ginusto nila akong isipin eh. Ngayon nabuo na ako. Sila may kasalanan, bakit ako nandito sa mundo? So hindi po ganon, tama po. Kagaya po ni Kristo na sa pinakaulo, responsible po ang Diyos para sa buong pamilya. Amen. Hindi lang siya responsible sa tatay, sa nanay, sa anak, kundi sa buong family. Ang Diyos po ay responsible sa bawat isa sa atin. Kaya nga po pinagtatagumpay niya po tayo. Amen po. Praise God. Ito po, magiging mahirap ang araw na ito. Ngunit habang humihingi tayo ng lakas at karunungan sa Diyos, malalampasan mo ito. Ang araw na ito ay maaring maging isang mahalagang sandali sa inyong pagsasama, kaya't magpasya kayong ituon ang pansin sa maaring sinasabi sa inyo ng Panginoon at layunin na sundan o sundin ang kanyang salita. Amen. Yun po ang sabi ng Panginoon, no? Makinig po tayo sa kanyang salita. Hindi po natin alam kung meron tayong sitwasyon sa pamilya sa mga oras na ito. Maaring bago ka umalis dito, nag-away kayo ng asawa mo. Tama po? Tinawag kanyang demonyo o ikaw ang tumawag ng ganun sa kanya. Pero may sasabihin po ang Panginoon. Amen po ba? Hindi nga po aksidente ang bagay na ito. Tama po? Praise God. O ikaw na, ang dami ko sasabi. Ang daldal mo nga eh. Pero ano nga po ba ang love? What is love? Sige po, basahin po natin. So, love isn't just a feeling, it's a choice we make every day. So, hindi yan yung love, hindi lang yan pakiramdam. Yes. Okay? Yan yung araw-araw na halimbawa, may choice ka talagang piliin mong mahalin ng asawa mo, intindihin ng asawa mo, pamilya mo, anak mo, o kung sino mang nakakasama mo. Yun yung choice na ginagawa natin araw-araw. Yun yung love. And then sabi pa po dito, it is a commitment, a responsibility. Diba? Sino nga naman ang sinasabing mahal kita pero hindi ka nagko-commit? Yes. Diba? Sino sinasabing mahal kita pero kunwari yung responsibility mo hindi mo naman ginagawa, diba? And sabi pa po dito, it demands that we acknowledge our mistakes and strive to rectify them. So kailangan ina-acknowledge natin ang ating mistake, diba? Ano ba ibig sabihin ng rectify? Google nyo na lang. Oo nga, Google nyo na lang po. Sige po, next po tayo. Wag na po ako pahirapan. Praise God. Amen. Yun po, no? Malinaw po na ang pag-ibig ay hindi po ito emotion. Hindi po ito nakabase sa muka. Hindi po ito nakabase sa pera. Hindi po ito nakabase sa kakayahan ng tao. Ang pag-ibig po, ito po ay choice natin. Ito po ay decision making na mahalin mo kung sino yung asawa mo ngayon. Di ba po? Hindi naman pwedeng kinasal na kayo tapos ayaw mo na. Di ba po? Hihiwalayan mo na. Gusto mo na makipag-divorce. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Amen. Kung tayo po ay Kristiyano, kailangan po nating sumunod. Amen po. So, kailangan talaga pagtitiis sa pag-aasawa. At kailangan, lalo sa kabataan, hello po sa mga kabataan na nanonood, at sa kabataang nasa gilid ko, Hola. ang pag-ibig po ay hindi about feelings and emotion. Tama. Ito po ay decision. Decision po siya. Hindi po siya nakabase sa laman. Siya po ay nakabase sa salita ng Panginoon. Siyempre, pagpipray mo pa rin kay Lord kung sino, Lord, yung the best para sa akin. Kasi kapag hiningi mo kay Lord yung the best para sa'yo, the best po yan. Hindi ibig sabihin na hindi ka may stress. Kasi gagamitin din ng Diyos yan para pakinisin yung pananampalataya mo. Amen po ba? Kaya pala ang kinis mo na. Praise God. Salamat sa Kojik. Amen. Ito naman po, what is responsibility in love? Ito po, ang meaning daw po niya is, it's more than just doing what you're supposed to. So dapat, ito po yung trabaho mo na dapat iginagawa mo sa family mo or sa asawa mo. It involves being involved, yung pag-aalaga, and then committed to the relationship. So hindi po pwedeng, nag-asawa na tayo, kinasal na tayo, alipin na kita. Minsan kasi may mga lalaking ganun po ang turing sa babae. Ginawa ka ng katulong. Amen po ba? May nakaka-relate po ba sa ganon? Sana naman po, wala, no? Kasi talagang,
Oh, yun, dami na po nagre-react. Sabi ko po sa inyo talagang Tsaka- ano talaga kayo ngayon eh. Hindi naman po sa pagmamalaki, hindi ko po nararanasan. Amen. Ako po, danas ko yan. Ay, joke lang. Joke lang po. Yun po, no, hindi kasi siya hindi siya parang, tapos na tayo kasal, okay na tayo. Ako ang masusunod, gaya ng di ba, gaya ng lalaki. Di ba, sabi sa Bible, sundin mong asawa mong lalaki. Ako dapat ang boss dito. Linisin mo yan, magluto ka dyan, ganyan-ganyan. Hindi po ganon. Kasi di ba, ang lalaki po, leon. Pero ang babae, siya ang amo ng leon. Agree po ba kayo? Ay, di ba? Pero dapat po talaga, siya lang po, balanse. Balanse po. Yun po yung pinakamagandang word. Give and take para hindi po tayo nagkakaroon ng problema. Amen. So sabi po dito, ang love daw po ay responsible sa unang-una sa kaayusan. Amen. Siyempre, kung tayo ay nagmamahal, kailangan, responsible ka ng kaayusan, hindi mo gagawan ng anumang kakasakit o kakastress yung partner mo o yung nanay, tatay mo, yung mga anak mo o kung sino bang mga nakapaligid sa inyo. Amen? At bilang mga anak ng Diyos po, dapat alam na po natin yan dahil kung sa sarili nga natin po mahirap. Pero sa tulong ni Lord, through His Holy Spirit, magagawa po natin yan. Ang sabi po sa pangalawa, love is responsible on kaligayahan. Okay? So yung kaligayahan natin, una sa Diyos, syempre natin makukuha yan. Diba? And syempre, paalala sa mga kabataan dyan na hindi dapat tayo nagmamadali. Kasi, Amen. hello, kailangan ipag-pray natin kung sino yung mga dapat na partner natin na Amen. galing kay Lord. Kasi hindi mo makukuha yung kaligayahan na yan kapag nagmadali ka. Amen. Diba? Anong makukuha mo? Disgrasya. Yun. Diba? Tama? Amen. Amen. Pangatlo po, pagkakaisa. Amen. Ito po, hindi lang po to applicable sa mag-asawa. Kahit po sa ating mga magkakapatid sa Panginoon, love is responsible sa pagkakaisa. Amen. Dapat nagkakaisa po tayo. Walang away-away, walang kahit ano, nagkakaisa po tayo. Okay? Nagkakaisa sa isang pananampalataya, sa spirito at sa lahat po. Amen po. So next po. Amen po. Ito po ang next. Responsible din po sa paglago. Paano pong paglago? Hindi lang po yan yung pagdami. Paglago ng relationship ninyo, kumbaga, nagle-level up po yung relationship ninyo. Bilang mag-asawa, hindi po pwedeng sweet lang kayo nung kinasal na kayo. After nung kinasal, bitter na po kayo. Hindi po pwedeng ganun, di ba? Kailangan po, habang tumatagal, lalo pong nagiging sweet or mas lalong lumalago yung inyo pong pagkilala sa isa't isa. Kasi naniniwala po ko, hindi ibig sabihin kinasal na kayo, kilala nyo ng isa't isa. Marami pa po kayong malalaman dyan. Tama po? Kagaya ni Angel, nalalaman niya po, hindi ako mahilig maligo. Di ba? O, Di ba po? isang katunayan po yan. Di ba? Nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang, laging mabango. Siyempre. Eto, nung mag-asawa na, maligo ka naman. Hindi ka nangamoy ka na. Wala. Once a week. Once a week. Sobra ka naman. Wala sa usapan natin yan eh. Hindi. Wala sa script Hindi. yan, di ba? Kasi the truth shall set you free. Yeah, amen. Ngayon po, naliligo po ako, shower sa gabi. Pero nagtataka po ako, pag naliligo ako ngayon, iba yung ngiti niya. Talaga naman, amen, paglago po kasi, di ba? So lumago talaga. Katuparan, amen, yung katuparan po, lalo sa mag-asawa, ito yung sabihin natin yung mga binitawan nating mga salita, responsible ka na gawin po yun, tama po. Tsaka yung pagiging matatag. Pag sinabi pong pagiging matatag, hindi po involved isang tao lang. Ang pagiging matatag, it involves two or more. Lalo po sa mag-asawa. Kailangan maging matatag po ang mag-asawa. Bakit po? Ang panahon na ito kasi, ito yung gustong wasakin ng dyablo, ang pamilya. Kasi pag winasak ng dyablo o nawasak ng dyablo ang pamilya, kawawa po ang mga anak. Sino po sa atin may kilalang broken family? Or kaibigang broken family? Masaya po ba ang pamilya nila? Ako po, dami kong kaibigang broken family. Pero hindi masaya ang family nila. At yun yung nais ng kaaway talaga, wasakin ng pamilya. Kaya nga po, kailangan responsable po tayo sa ating pong mga minamahal. So, meron po kaming questions. So, una pong question, have you truly embraced the person you've chosen to love? So, talaga bang tanggap mo yung taong minamahal mo ngayon? Oh, parang tahimik, walang nag-i-amen. Naku. Parang Talaga bang kinakaya. tanggap mo? Meron pa po tayong isang question. Have you truly embraced the person you've chosen to love? Are you actively working to meet their needs or are you more concerned with your own? So eto po, no? Active po ba tayo na ma-meet yung mga pangangailangan nila o puro sarili lang ng sarili natin? 'Di ba?
Kasi ang hirap po nun kapag puro sarili na lang natin ng sarili. Si Lord nga ang ama nga binigay niya yung nag-iisa niyang anak, tas tayo puro sarili lang natin yung iniintindi natin. So bilang mga anak ng Diyos po, bilang nakakakilala kay Christ, hindi na po dapat tayo self-centered. Amen. Hindi na rin po dapat tayo selfish. Di ba dapat iniisip natin yung nararamdaman ng pamilya natin, ng mga nakakasama natin, ng anak natin, at ng asawa natin. Amen. Praise God. Sabi dito, love calls us to be present, to be engaged, and to prioritize our partner's happiness. So yun po pala ang pag-ibig, no? To engage, to present, and then i-prioritize po natin yung pagiging kasiyahan ng partner natin. So ang pag-ibig po ay hindi patungkol sa sarili. Ito po ay tungkol sa pagpapasaya kung sino man yung asawa mo. Ang gusto mo talaga, mapasaya po siya. Amen po. Kailangan alam mo siya kung paano mo siya mapapangiti. Kaso si Angel po kasi hindi ko kaya yung magpapangiti sa kanya. Sunod-sunod kasi yung Shopee, yung TikTok. Wala pong ganong klaseng budget. Yun po nagpapangiti sa kanya. Grabe ka naman, hindi naman. Di ba? Grabe po. Pero malinaw na sinasabi dito na kailangan nating ma-prioritize or ma-priority yung partner's happiness po natin. Amen po ba? Amen. Praise God. Ang sabi po rito, ang usaping ito ay tungkol sa personal na pananagutan. Ito ay isang bagay na sang-ayong tayong lahat na dapat taglayin ng iba, ngunit nahihirapan tayong mapanatili ito para sa ating sarili. Sang-ayon po ba tayo na dapat ang lahat ay mayroong personal na pananagutan? Amen. O kami lang po yung nagsasang-ayon. Ulitin ko po, sang-ayon po ba tayo na bawat sa atin ay mayroong personal na pananagutan? Amen. So malinaw po yan, ha? Sa nakalipas na ilang panahon, may pagtangi sa personal na pananagutan. Mas mababa na ang posibilidad na aminin ng mga tao ang kanilang sariling pagkakamali. O aminin. Ikaw ang umami. Nakikita natin ito sa politika, sa negosyo, kilalang tao, or showbiz. Ito po isang example, isang example ng pananagutan. Yan. Napapanahon po ito. Tama po? Alam na alam. Napapanahon po yan. Ito po ay nakalipas na SONA at talagang proud po ang ating government na meron tayong 5,500 flood control projects natapos na. At iba pang maraming kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. And then, kinabukasan, dumating yung malakas na bagyo. Binaha po yung Manila. Ngayon po, nagalit ang mga tao. Nagkaroon sila ng question, anong nangyari dun sa flood control? Take note, ang budget po nito sa isang araw is 1 billion pesos. Ang tanong, sino ang mananagot? Wala pong nanagot. Tao pa rin po. Tama po. So, yun po yung sa example ng personal na pananagutan pagdating sa politika. Sample lang po yan, wala po tayong inaanong gobyerno. Next po. Ayan, sa negosyo naman po. So, Negosyo. sa business din po, may pananagutan din po ang isang business owner. For example po, syempre hindi naman lahat ng business owner sila talaga yung nagfa-fund sa business nila. Yung iba, inuutang nila. Yes. Diba? So kapag tayo, halimbawa, umutang ka, dahil hindi ka naging responsible, utang ka na naman, hanggang sa napuno ka na ng utang, hanggang sa na-bankrupt na yung business mo. So katulad po nun, responsible po tayo sa lahat ng ginagawa po natin. Dapat hindi tayo makakalimot na, kailangan maging responsible ako dito sa part na to, sa ganito, sa ganyan-ganyan. Amen po. Amen. So next po. Next po, ito, showbiz. Siguro nakaka-relate po kayo dyan. Ito po yung mga lalaking kinasal ng wedding nila. Yung ex ni Moira, si Tom Rodriguez ba to? Si Aljur Abrenica, si asawa ni Jelay. Ayun nga po, Badger. Diba? Talaga namang updated si Jacqueline. So yung po, no? Nakaka-touch po kapag panonoorin niyo yung mga wedding nila, videos. Talagang umiyak po sila. Halos umiyak sila. Wedding vows nila. Mga wedding vows po nila. At saka, take note, napakamahal po ng mga gastos niyan sa kasal. Million po talaga. Pero naghiwalay po silang lahat. Yes. Ang tanong po, inamin ba nila na bakit sila naghiwalay? Wala pong nanagot. Kasi walang gustong mag-admit. Ito po yung example na dapat i-admit natin kung ano yung mga mistakes na ginawa natin or nagawa po natin. Example lang po yan, politika, negosyo, at showbiz. Ngunit hindi lamang ito problema ng mayaman at sikat. Upang makahanap ng halimbawa ng isang taong may dahilan para sa bawat aksyon, kailangan lang natin tumingin sa salamin. Imagine po, sino po ba nakikita natin sa salamin?
sarili natin. Hindi self. naman po yung asawa natin, hindi rin po yung mga kaibigan natin, at hindi rin po yung best friend natin na lagi kang sinisiraan. Sarili po natin ang nakikita natin. Tama po. Kung minsan, totoo po, ang hirap i-admit yung pagkakamali. Di ba po? Lalo kapag sinabi mong Christian ka, tingin mo sa sarili mo, lagi kang tama. Mahirap yun. Baka Tama ikaw po. na yung may tama. So, madaling sisihin ng iba kapag nagmamahal ng makasarili. Tama ba? Kung nagmamahal tayo, selfish po yung pagmamahal natin, lalo sa asawa, kung tingin natin, parang lagi na lang tayo ang tama. Tama po? Hindi mo alam may tama ka na pala. At sinasabi mo laging mali yung asawa mo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa sarili, kundi sa pangangailangan ng iba. Kapag tinatanggap natin ang pagkakamali natin, hindi ito tanda ng kahinaan, kundi pagnanais na umunlad. Amen po ba? Dahil minsan talaga ang hirap po, lalo pag sinabing, yung sample na lang siguro po ito, mga Christian po, tayo na lang po na andito Kung meron tayong mga asawang hindi pa po Kristiyano, madalas po ganito ang mangyayari. Hindi naman po lahat, wala po dito nito, nasa kabilang church po. Ang sabi po nito, bawa, active ka sa church, syempre, ang asawa mo is unbeliever, ang tingin mo, ikaw lagi ang tama, di ba? Parang, ano naman yung ginagawa mo? Mali yan, parurusahan ka ng Diyos, di ba po? Kumbaga parang minsan, inilalagay mo sa kamay mo yung salita ng Panginoon na minsan, hindi mo na nakikita na mali ka na pala. Parang hindi mo binibigyan ng pagkakataon yung asawa mong unbeliever na, teka, baka naman meron din siyang tama at meron akong mali. Kasi nga po, kung minsan, yung ego natin, sinasabi natin, hindi malawak na ako sa salita ng Panginoon Ama po. Kasi parang, habawa, ikaw babae, ikaw ang Kristiyano, lalaki mo asawa. Kung gano'n yung trato mo sa asawa mong lalaki, sinisuway mo yung sinabi ng Diyos, magpasakop sa asawa. Lunok po tayo. Kasi kapag gano'n po yung nangyari, di ba po, parang hindi tayo nakikitaan bilang Kristiyano. Ang sabi ni Paul, kung gusto mong madala ang asawa mong unbeliever, dapat makita sa'yo. Amen. Hindi po nire-recommenda ni Paul na hiwalayan mo yung asawa mong unbeliever. Hindi niya sinabi yon. Hindi po. Kundi ang sabi ni Paul, magpasakop ka, baka sakali ikaw ang makadala sa kanya sa Panginoon. Amen po. So, malinaw po ang salita ng Diyos. Masyado tayong mabilis magbigyang katwiran ng ating mga motibo. Masyado tayong mabilis na iwasan ng kritisismo. Masyado tayong mabilis na maghanap ng pagkakamali, lalo na sa ating asawa. Ito po, example, na palaging pinakamadaling sisihin. Totoo po ba ito? Ikaw, masasagot mo yan. Hindi po Ha? Mahal na mahal ko asawa ko Tayo ay mas naniniwala na tamang ating mga pananaw o mas tama kaysa sa ating asawa. Praise God. Ito nga po yung sinasabi natin, na ang hirap i-admit sa sarili. Kung minsan, naghahanap tayo ng masisisi. Kasi nga, ayaw nating i-admit yung pagkakamali natin. Amen? Kasi sabi sa 1 John 1:8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Amen? Totoo po ito. Masakit po ito kung hindi natin ito tatayuan. Pero totoo lang po talaga, kung hindi tayo nag-a-admit na mali tayo, wala sa atin ang katotohanan. Dinadaya natin ang ating sarili. Especially if we are Christian, na parang ang tingin natin sa sarili natin, hindi na tayo nagkakamali, lalo sa pagsasama. Meron naman siguro talagang may couple na Christians, kung talagang ang bawat isa ay nagpapasakop sa salita ng Panginoon, possible po talaga na hindi po magkaroon ng ganong klaseng away, kaguluhan. Kasi po, yung mga Christian, walang iba sinusunod kundi ang salita ng Panginoon. Amen? Next po. So, ito po yung mga disadvantages or cons kapag hindi mo inaamin ang kasalanan or kamalian mo sa isang relasyon. So, yung sa relasyon po, malawak po ito, hindi lang po ito sa mag-asawa, kundi sa kaibigan, kamag-anak, kahit kanino po, at kahit dito sa atin bilang magkakapatid sa Panginoon. So, ang number one disadvantage po kapag di ka umamin sa nagawa mo, una, pagkawala ng tiwala. Kasi bakit? Siyempre, alam mo naman kapag may nasaktan kang tao, kung di mo nasaktan, parang may nagawa ka na nakasakit sa kanya. Alam mo naman yun sa sarili mo. At kapag hindi nyo po inamin yun sa kanya or hindi nyo siya nilapitan para maayos nyo yung dalawa yun, syempre mawawala na siya ng tiwala sa'yo na, ay wala to. Ganun na yung tingin sa'yo. Ay wala to, hindi ko na to pagkakatiwalaan kasi nagawa niya nga sa akin to, hindi man lang siya mag-sorry, ganito. At bilang Kristiyano po, bilang anak ng Diyos, dapat po, handa po tayong humingi ng tawad.
at magpatawad, di ba? Para po sa kaayusan. Pangalawa pong disadvantages po ng hindi pag-amin sa isang kamalian, sa isang relasyon, ay paglaki ng kaguluhan. Totoo po yan. Lalaki po talaga ang kaguluhan, lalo na kapag unang-una, hindi po tayo sumangguni sa Panginoon na alam mo naman sa sarili mo may nagawa ka. Kung hindi natin kaya, kasi may time, di ba, depende po sa sitwasyon, sa totoong buhay lang na may time na parang medyo nahihirapan tayo. Pero alam niyo po, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Siya din po ang tutulong sa atin. Siya rin po ang magbibigay ng lakas sa atin para, anak, sige, puntahan mo yan, kausapin mo, makipag-ayos ka para hindi na lumaki ang kaguluhan. Kasi as a Christians po, as a disciple of Christ, we are a peacemaker. Mga peacemaker tayo. Amen. Hindi tayo tagagawa ng kaguluhan, ng chismisan, ng kung ano-anong issue. Dapat hindi po tayo ganon, kundi purong pag-ibig at pagiging peaceful ang umiral po sa atin. Pangatlo po na disadvantages po, ang pagkawasak ng isang relasyon. So ito po malala. Iba't ibang relasyon po yan, maaring sa mag-asawa, sa pamilya, sa kaibigan, o kaya dito sa atin po sa church, huwag na po tayo lumayo. Maaari pong mawasak ang relasyon ng bawat isa kapag hindi natin inaamin na may mali tayo. Siyempre po kapag tayo umamin, una sa Panginoon, pangalawa, lapitan po natin yung mga taong kung nasaktan natin, sinasadya man yan o hindi. Para hindi po tayo mawasakan ng relasyon. Amen po. Kasi mahirap na po yan pag hinahayaan nating mawasak, lalo na ang pamilya, ang relasyon sa pamilya. Talagang matindi pong mangyayari. Talagang gagawin ni Taning ang lahat para lang mawasak ang bawat isa sa ating lahat dito. Amen po. So next po. Amen. So yun po, ilan lang po ito sa mga pwedeng mangyari kapag hindi tayo naging tapat sa ating pong relation or sa ating asawa. Yan po. Kasi ang sabi ng John 10:10, sabi ko nga po kanina, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Gusto niyang wasakin yung marriage, gusto niyang wasakin ng family, gusto niyang wasakin yung relationship ng magulang sa mga anak. Gusto niyang wasakin ang relationship ng bawat isa sa atin dito sa church. Kapag hindi po tayo naging tapat sa isa't isa, mangyayari po itong mga bagay ito, mawalan tiwala, kaguluhan, pagkawasak ng relationship. At yun ang ayaw ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. So, sa tulong lang po talaga ng Panginoon, magagawa natin talaga yon. Hindi po natin kaya kung wala ang Diyos. Amen. Ang hirap i-admit kapag nabubuhay ka pa sa sarili mo, sa laman. Ang hirap sabihin na nagkamali ka or sorry, lalo kapag medyo mas mataas ka dun sa taong nakaagarbyado or nakaaway mo. Tama po. Mahirap po yun. Pero dahil ang Diyos po ay tinawag po tayo at di tayo namumuhay sa laman, kundi sa Espiritu na, tutulungan po tayo ng Panginoon na i-admit yung kamalian na yan. Amen? Praise God. Take action. So sabi po dito, take action. So sabi po dito, kung may hindi tama sa inyong relasyon, lalo na sa pagitan mo at ng iyong asawa, dapat itong bigyan ng sapat na pansin. So syempre, alam nyo naman po, ang dyablo nagbabantay yan. Diba? So dapat po, kung may kahit konting gusot lang, o meron kayong hindi pinagkaintindihan, bigyan nyo po agad ng pansin yun, ayusin nyo po agad. Lumapit kayo agad sa Panginoon. Dahil ang Diyos lang po ang nakakapag-restore sa bawat isa, sa bawat relationship. Kung hindi lang po yan sa mag-asawa, applicable din to sa sa magtatay, o kaya naman sa kapatid, sa anak, applicable din po yun. Huwag po nating hayaan na kilusan ng dyablo ang ating pamilya. Amen po. At tandaan po natin, sa Lord, walang imposible. Amen. Amen? Kaya kung may mga broken relationships kayo, the Lord will restore it. Amen? Amen. Amen. Kaya nga po sabi dito, kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan, lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil sa matuwid po siya. So ayun po, no, napakaganda ng verse na ito kasi ang Diyos, hindi niya po tayo hinahayaan na parang maging stagnant doon sa gawin natin kung ano yung mali. Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na i-admit at tumingi po ng tawad sa Panginoon. Ganun din po, hindi lang po sa Panginoon yan, maging doon sa tao po, asawa, magulang, katrabaho, kaibigan na nagawa natin ng mali, humingi tayo ng tawad para ma-restore po yung magandang klaseng, magandang relationship sa kanila. Kasi wag nating hayaan na parang, hayaan na natin yan, okay na, nang hindi kayo nagkakasundo. Minsan po, di ba, pag ganun ang ginawa natin, parang, pag naulit na naman, parang kinukuskus na naman yung sugat, parang, dati ganito nang ginawa mo sa akin. Bakit po? Kasi walang naging magandang closure. Yes. Walang magandang usapan, walang patawaran nangyari. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya nga sabi,
Aminin natin ang ating pagkakamali upang mas maayos ang mahirap na issue sa relasyon. Lahat tayo nagkakamali. Amen po ba tayo? Amen. Wala naman pong perfect eh. Maski si Perfecto Yasay, nagkamali din po yun. Ang mahalaga, rest in peace, sorry po. Ang mahalaga ay handa tayong aminin ang mga ito sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Kapag malinis ang ating konsensya, ang ating budi, ito ay nagbubukas ng daan para sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos at sa ating mahal sa buhay. Amen. Ang hirap po kaya magkim-kim ng sama ng loob. Tama po. Kahit anong iri mo, hindi mo mailabas lahat. Amen? Kasi nga hindi ka nagpapatawad. Pero isipin mo pag wala kang sama ng loob, ang sarap mabuhay. Tama po? Parang kahit saan ka pumunta, okay ka. Kasi wala ka naman nakasamaan ng loob. Sa Calle Marino, wala kang kasamaan ng loob. Tama po? Sa kala pastor, o kala kuya na. Wala. Bakit po? Kasi nga, malinis yung konsensya mo eh. Amen? Yun lang naman talaga ang sinasabi ng Panginoon. Kung tayo may ginawang mali, admit natin. Admit natin na may pagkakamali tayo. At ang gawin natin, humingi tayo ng tawad sa tao or sa asawa po natin. Amen. Next po, ayan po, sabi po dito. Sa bawat pagtatalo, may pagkakataon tayong pumili. Ayan. Pakisabi sa katabi mo, may pagkakataon kang pumili. Amen? So, ito po yan. May pagkakataon po tayong pumili kung mag-aaway o magmamahal. Ayun. Hello, di ba? So, dyan pumapasok yung, hindi, kanina ka pa ganyan eh. Hindi, ilang beses ka na, namumuro ka na sa akin. Ha? Hindi ka na nakakatuwa. Ano pipiliin mo? Yung ganon o sasabi mo, kapatid, mahal kita, pinapatawad kita. Doon makikita na talagang nasa Panginoon tayo. At sino bang mapaparangalan doon? Siyempre si Lord. Di ba? At makikita ng mga tao na, ay oo nga, nandun talaga siya sa Panginoon. At sabi pa po dito, ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng tama o mali, kundi ng solusyon. So, hindi na po mahalaga yung, hindi, ako yung tama, hindi. Ikaw pa, nung isang araw ka pa, kala mo, ikaw, namumuro ka na sa akin. May ganon, di ba? Hindi na po mahalaga yun kasi ang mahalaga po, kung ano yung nais ng Diyos na magkasundo tayo at ang isa pa po sa mahalaga is masolusyonan yung problema. Amen. Hindi masolusyonan ng na parang ito yung gusto mo, kundi kung ano yung nais ng Diyos sa atin. At sabi pa po dito, kaya sa halip na sisihin ng isa't isa, bakit hindi ninyo subukang ayusin ang problema ng sama-sama? Amen. Diba? Makikita nyo dyan yung pag-ibig at pagkakaisa. Hindi dapat nating gawin na, huwag na natin ayusin yan. Sige, pinapatawad kita, pero ayoko makikita kita. Ayoko makakasalubong kita. Ay, ibablock kita, galit ako sa'yo. Yun nga, oo. Hindi, pinatawad na kita, pero huwag ka nang sa akin, huwag kang Huwag ka nang lalapit sa akin. aatin sa JGS San Antonio. Ayoko makikita kita pag Sunday. Ay, wag ganon. Diba? Kasi ang totoong nagpatawad, kahit gatuldok na kasalanan, hindi mo na dapat inaano yan. Amen. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, kasi ang Panginoon nga, pag tayo pinatawad, ni gatuldok, wala na, di ba? Talagang totally erase lahat ng kasalanan natin. Amen. So tayo bilang anak ng Diyos, dapat, ganun din po tayong magpatawad. At kung nahihirapan tayo, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, kasi again, si Lord lang pong makakatulong sa atin para gawin yon. Amen. Tsaka, kung hindi tayo magpapatawad, yun po yun yung bunga ng laman. Talagang, kahit anong paglilingkod mo sa Panginoon, nakikita ng Diyos yun eh. Ang sabi ng salita ng Panginoon, bago ka mag-offer dito, putahan mo muna yung kagalit mo, makipag-ayos ka sa Kanya. Tama po. Hindi mo mapaparangalan ang Diyos kahit gaano ka-active sa pagsiserve, kahit napakaaga mo rito. Ang usapan, 2:30, alas 10 ng umaga, nandito ka na. Hindi mo mapaparangalan ng Panginoon kahit anong gawin mo kung meron tayong daladala sa puso. Dahil ang Diyos hindi po nakatingin sa performance, nakatingin ang Panginoon sa ating mga puso. Amen po. Kaya napakabuti ng Panginoon. At sabi nga, ito like ko sinasabi, lalo sa mga kabataan, hindi importante kung sino ang tama. Ang importante, kung ano ang tama. At ano ba ang tama? Ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Tandaan po natin yun, ha? Amen, mga kabataan dyan. Amen. Hello. Praise God. Ito po, Efeso 4:27, kung magalit man kayo, to sa mag-asawa, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasal at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Amen. Di ba po, lalo pag nagkakaroon ng argument, di ba? Talikuran na yan, no? Tama po? Hanggang sa hindi na nag-usap, kinabukasan magiging okay na, bukas na tayo mag-usap. Tapos pagising sa umaga, hindi rin nagpapansinan, di ba po? Parang nakikita, parang naiinis, di ba? Parang gustong palayasin. Lumayas ka na. Hindi pa rin nila ayusin hanggang sa inabot po ng kinaumagahan na naman, hindi pa rin niya ayos.
Huwag po nating hayaan na gano'n ang mangyari. Kasi binibigyan natin ng chance ang dyablo. Tama po? Ayaw ng Panginoon na tayo po ay pasukan ng kaaway. Kasi kapag hinayaan natin na gano'n ang gawin sa atin ng dyablo, lalong lalala yung sitwasyon. Amen po. Kaya, huwag natin baliwalain, lalo kapag may mga argument, lalo sa mga mag-aasawa po, medyo mahirap, pero kailangan natin talaga magpakumbaba. Lalo kung tayo po ang Christian sa family. Next, tinatanggap mo ba ang iyong pagkakamali o mga pagkakamali? O, tanong daw po ito, tinatanggap mo ba ang iyong mga pagkakamali? Yes. Konti Oo nga, tinatanggap mo ba ang iyong mga pagkakamali? Yes. Konti pa rin. Konti pa rin. Tinatanggap mo ba ang iyong mga pagkakamali? Yes. Amen. May mga nasabi o nagawa ka ba sa iyong asawa o sa Diyos na hindi tama? Tama yun. Ang pag-ibig ay nag-aanyaya sa atin upang ayusin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating pamilya. Kapag naayos natin ang pundasyon, mas madali nating maisasaayos sa iba pang bahagi ng ating buhay. Amen? So, paulit-ulit na sinabi ng Panginoon dito, kung may nagawa kang mali, sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo doon sa taong nakasakit mo or nagawan mo ng masama. Amen? Next po. Yan. Sabi po dito, maaaring mahirap aminin ng pagkakamali, lalo na kapag meron tayong pinagmamalaki. So, yung pride, no? Ang laki talaga ng nagagawa ng pride, lalo na sa isang Kristiyano. Sabi po dito, ngunit ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng isang puso na handang magbago. So, pakisabi sa katabi mo, ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng isang pusong handang magpabago o magbago. Haba naman. Ang haba, no? Pero, ang haba nun, pero real talk po yun para sa ating lahat. Masyadong mahaba. Kailangan bilang isang Kristiyano, lagi tayong may puso na handang magpabago. Amen. Be teachable. Teachable. Hindi yung lagi ka na lang tama, yung pala may tama ka na talaga. Diba? Ang sabi pa po dito, ang pagpapakumbaba at katapatan ay susi sa isang malusog na relasyon sa Diyos at sa iyong asawa. At hindi lang po sa asawa yan, sa buong pamilya o kahit sino pa man. So, kung paano po nagpakumbaba noon si Christ, dapat yan nakikita din sa atin. Diba? Dapat nagliliwanag yan sa atin na maging mapagkumbaba tayo at yung katapatan natin, di ba? Maging tapat tayo. Una sa Diyos, pangalawa sa mga nakakasama natin, sa pamilya, sa asawa, o kahit kanino pa man. Amen. Amen. Malalim po yung pagpapakumbaba. Hindi po yan yung parang halimbawa, dumating si pastor bago may upuan. Pastor, dito na kayo. Uy, napaka-humble naman ni brother and sister. Bigyan ng jacket yan. Hindi ganun Ang pagpapakumbaba po, ito po yung nagmumula sa ating mga puso. Lalo nga po yung pag-admit ng kamalian. Amen. Ang sabi ng Mateo, ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay tinataas ng Diyos. Lagi nating naririnig to. Amen? At lagi nating sinasabi na kung tayo magpapakababa, itataas tayo ng Panginoon. Amen po. Kung gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, hayaan natin na lagi tayo magpakababa. Kasi hindi naman tao ang magtataas sa atin. Kapag itinaas ka ng tao, sandali lang po yan. Babagsak ka din. Pero ang Diyos, ang nagtaas sa'yo, itataas ka ng Panginoon. Tama po. Sabi nga ng tema natin sa anniversary, di ba? This is the year of the Lord's favor. Amen. Amen. So kung gusto natin maranasan yan, magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Praise God. Sabi ng Kawikaan 17 verse 10, sa isang saway lang natuto ang taong may pangunawa. Ngunit ang taong mangmang ay hindi natuto, hampasin mo man ng walang awa. Ano ibig sabihin dito? Ang taong mapagmataas ay kino-consider na isang mangmang. Bakit po? Kasi kahit anong sabihin mo, hindi yan makikinig kasi ma-pride po yan. Yes. Kaya sabi dito, kahit ilang beses mong hampasin or hampasin mo man ng walang awa, hindi po siya matututo. Yes. Pero ang taong nagpapakumbaba, kahit isang saway lang, madali po siyang matututo. Amen po? Napakaputi po ng Diyos. Sabi po rito, ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pag-amin sa mga pagkakamali at paghingi ng kapatawaran. So, ayan daw po yung tunay na pag-ibig, no? Kailangan talaga lagi kang handang umamin, magpakumbaba sa lahat ng mga ginawa mo at lagi kang ihingi talaga ng kapatawaran sa mga nagagawa natin ng di maganda. Kasi kapag tayo nagpakumbaba, sabi nga po kanina doon sa binasang Bible verse, pag nagpakumbaba tayo, anong gagawin sa atin ni Lord? Itataas niya tayo. At tandaan po natin, tapat naman po talaga ang Diyos sa tumawag sa atin, lilinisin niya tayo. Amen? Sabi pa po dito, magpakumbaba tayo at gumawa ng mga hakbang upang maibalik ang tiwala at pagkakaisa sa ating relasyon. So dito po natin makikita na hindi lang tayo puro talk. yes. Talk,
hanggang salita lang. Kailangan makita po sa ating gawa. Halimbawa, nagsorry ka, kailangan makita sa gawa mo na talagang nagpakumbaba ka at humingi ka ng tawad at nagbabago ka sa tulong pa rin ni Lord. Diba? Doon dapat nakikita yung sa atin. At sabi pa po dito, ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at ito rin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Malinaw na sinabi po na kalooban po ng Diyos yan para sa ating buhay. Ang magpakumbaba, ang magpatawad, ang umamin sa mga kamaliang nagagawa natin. Amen. Kasi walang sinungaling na anak ng Diyos. Maliban na lang kung alam nyo na yun, di ba? So, siyempre, wala nun dito. Lahat tayo anak ng Diyos, di ba? Amen. So, ayun po, lahat ng yan, magagawa po natin yan sa tulong ng Diyos na nagpapalakas sa atin with His Holy Spirit po na nanasa sa atin. Kaya, lagi nating i-make sure na hindi lang tayo, filled ako ng Holy Spirit, i-make sure natin na talagang nililid din tayo ng Holy Spirit. Amen. Hindi lang tayo dapat Spirit-filled, kundi Spirit-led. Amen. Amen. Maganda po yun. Amen. Ang pag-amin sa mga pagkakamali, paghingi ng kapatawaran, is tanda ng tunay na pag-ibig at pagpapakumbaba. So yung pag-amin daw po sa pagkakamali, ito yung tunay na pag-ibig at pagpapakumbaba. Hindi to tungkol sa kung paano ang magiging tugon ng iyong asawa, bagamat umasa tayo sa isang positibong tugon. So kung tayo po humingi ng tawad sa ating asawa, sa magulang, kung ano man yung maging tugon nila sa atin, sa kanila na po yun. Di ba po? Hindi mo pwedeng sabihin, nagsorry na ako, tapos ganyan ka pa rin. Eh di parang hindi ka nag-sorry. Kasi po ang taong humihingi ng sorry or nag-a-admit, hindi siya humihingi ng kapalit na parang dapat ito yung gusto kong mangyari. Kasi kung nakasakit ka sa isang tao at nasaktan siya ng sobra, yes, ginawa mo yung part mo na humingi ka ng sorry. Pero hindi mo part na para kumbinsihin mo siya na okay na kayo. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa kanya. Basta ang mahalaga is inadmit mo sa kanya yung pagkakamali mo at nakahingi ka sa kanya ng patawad. Amen po? Ang mahalaga ay pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong relasyon. Ang pagpapagaling ng mga sugat ay isang proseso at ang unang hakbang ay ang pag-amin sa iyong bahagi. So yun po, hindi natin mapiplease ang tao. Lalo kapag tayo po ay humingi ng tawad. Kasi kapag nag-sorry po tayo, hayaan natin si Lord ang kumilos sa Kanya. Basta ginawa natin ang part natin, nagpakumbaba tayo, humingi tayo ng sorry, then let God do the rest. Amen po? Responsible in love, it's able or ability to respond, to admit your mistakes, to be corrected, and be teachable. Amen po. So yun po ang ibig sabihin ng love is responsible. Responsable po tayo, may po tayong pananagutan sa ating pong mga kasama sa bahay, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating pong mga anak. Hindi po yan parang parang naglalaro lang tayo. So talagang tinuturuan tayo ng Diyos sa mga oras na ito. Kung meron man tayong kagalit or umalis tayo ng bahay kanina, nakasagutan natin ng magulang natin, anak natin, asawa natin, it is the time na magpakumbaba tayo. Aminin natin sa Panginoon talaga na, Lord, sorry po, naging mapagmataas ako, naisigawan ko yung taong to. Patawarin mo ako, Panginoon, hindi pala to tama at kalugod-lugod sa harapan mo. Mag-sorry tayo sa Panginoon, mag-sorry tayo sa tao. Minsan po ginagawa itong parang ginagawang dahilan. Sinasabi na mahal natin ang Panginoon. At kapag may kagalit tayo, parang, Lord, pinatawad ko na siya eh. Diba po? Ang Diyos na hindi mo nakikita, sinasabi mong mahal mo, pero yung kapwa mo na nakikita mo, sinasabi mong mahal mo, pero hindi mo siya ina-approach. Ibig sabihin, patunayan mo sa Panginoon na talagang mahal mo siya by obeying His words. Amen. Na magpapakumbaba ka. Kasi ang Diyos hindi mo nakikita, pero sabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero yung kapwa mo na nakikita mo, pero hindi mo pinapakita yung totoong pagmamahal sa Kanya. Tama po. Mahirap po yan, lalo kapag wala tayo sa Panginoon. Pero naniniwala po ako na tayong lahat po ay nasa Panginoon na. Amen? Amen. Tulungan po tayo ng banal na Espiritu. Praise God. Amen. Sige po, tayo po ay mag-closing. Mamaya po ito po yung today's dare natin. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po Ama sa araw na ito, sa gabing ito na muli mo kaming pinagkatipon dito sa iyong iglesia. Salamat po na ang lahat ng aming narinig ay tumimo sa aming matabang puso. Tulungan mo kami Ama na isagawa yung mga salita at salamat Lord na sa oras na ito kung kami man ay may daladalang baggage sa aming puso, sa aming buhay o sino mang
may kagalit man kami, Lord, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na magpakumbaba una sa iyo, maging dun sa taong nagawa namin ng hindi maganda. Salamat, Ama, na hinihiling namin ang patuloy na pagpuspos sa amin ng iyong banal na Espiritu, ang patuloy mong pagsama sa amin, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, sino man ang may broken relationship or family, you will restore it in the name of Jesus. Maging sa mga relationship na nasisira, Panginoon, Lord, ikaw ang gagawa ng paraan, Panginoon, you will restore it in the name of Jesus. At salamat, Lord, na inaangkin namin ang taon nito ay yung favor mo, Panginoon, na ibubuhos mo. Kung kaya't sinasabi mo sa amin, Panginoon, na magpakumbaba kami, magpatawad kami, Panginoon, dahil gusto mo kaming lalong pagpalain at palaguin sa aming pananampalataya, sa aming mga relationship at sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, na sa gabing ito, ikaw lamang maipataas at maparangalan sa aming buhay. At salamat, Lord, na walang lalabas, Panginoon, sa bulwagang na ito, na hindi mo kinausap, na hindi mo pinagpala, Panginoon. Salamat, Ama, na sa iyong salita kami tinuturuan mo, tinutuwid mo, Panginoon, at pinalalago mo. Ama, pinupuri ka namin sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis sa pangalan ng anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and So Amen. ito po yung today's there. Humingi tayo ng patnubay sa Diyos upang makitang iyong mga pagkakamali, ating pagkakamali, at humingi ng kapatawaran. Pagkatapos lumapit sa iyong asawa, magulang, or anak nang may magpapakumbaba, tapos pusong humingi ng tawad. Ito ay maaaring maging mahirap, ngunit ang paggawa ng unang hakbang ay maaaring magbukas ng daan para sa pagpapagaling at paglago ng inyong relasyon. Kapag nagawa mo ito, mararanasan mong kapayapaan na tulad ng pagpapatawad at pagpapatibay ng iyong relasyon sa Diyos at sa iyong asawa. To God be all the glory po.